Tere, kamusta ang pamilya nyo nung dalaga ka pa? Maayos naman po, Tita Mel, ang pamilya ko. Oo. Bali po nakaka-survive naman po kami sa araw-araw na kinakain namin. Oo. At si nanay po, yung kinikita ko po, binibigay ko rin po kay nanay. Kasi po bata pa lang po ako, naghahanap buhay na po Oo nga, ako. madiskarte ka daw nung bata ka eh. Ayun po. Saan ka natuto nun? Sarili ko lang po yun kasi mahirap lang po kami. Broken family din po kasi kami. Oo. Bali po, ako na lang po ang tumutulong kay nanay kasi po dahil po lahat ng mga kapatid ko may asawa na po. Bali, So bunso ka ba? bunso po ako sa bunso ka. magkakapatid. Oo. Bali po, ako na lang po yung tumutulong kay nanay. Paano ginagawa mo nung bata Bali ka po pa? nung grade 5 po ako, 13 years old po ako, nag-working student po ako kay Katelitan bilang isang tagahugas ng plato, tagahugas ng kaldero. Tapos pagkagaling ko po galing sa eskwela, diretso po ako kay Kateli para mag-init naman po ng mga ulam. Sa Oh. karinderya po ako nagtatrabaho. Sa karinderya. Opo. 13 years old ka pa lang. Ano yung sinisweldohan ka ng monthly? Opo, monthly po, 500 pesos po. Yung libre po ako sa baon kasi mabait naman po si Kateli. Kahit ano naman po, sasabihin niya, sige, kumuha ka na lang ng baon mo dyan na tinapay. Yun naman po. Yung 500 po na yun, binibigay ko pa. Kailan ka nag-umpisa maging breadwinner ng pamilya nyo? Since po nung grade 5 na po ako. Kay Grade nanay. 5 ka pa lang? Opo. Naghahanap buhay ka na? Naghahanap At buong buhay. buo yung binibigay mo sa mama mo? Binibigay ko po yung kay nanay. Pero ang nanay mo, ano ba ang hanap buhay? Nagtitinda lang po si nanay ng mga, yung pagiging tindera ni nanay, minana ko po yun. Oo. Yung nagtitinda po siya ng mga, kung ano po yung mga paninda ko ngayon, yun po yung tinitinda ni nanay na merchandise. Ang nadagdag lang po sa akin, yung kakanin. Kakanin. Opo, yung mga So kakanin. ngayon, nagtitinda ka pa rin ng kakanin? Noon Opo. hindi. Nagtitinda na rin po ako. Bata pa lang, mga 20 years na po ako nagtitinda ng kakanin. Ganun. Yun. Oh. Saan nilalako-lako? Ganun? Nilalako-lako ko lang po. Dati po, meron po akong pwesto sa may Pascor Drive. Oo. Yun po. Oo. Teka muna. Nagtrabaho ka daw ng janitress sa airport. Opo, nagtrabaho rin po Ilang ako taong ka nun? Bali, 20 years old. Yun yung dalaga ka na talaga. Opo. Alright. Paano mo nakilala pala si Danny, yung naging asawa mo? Nakilala ko po si Danny. Kasamahan ko po siya sa NAIA International Airport. Pero, Ayun, doon kayo nagkakilala. opo, pero hindi ko po siya kilala noon. Oo. Kasi first ship po siya eh. Oo. First ship po siya. Ako naman po second ship. Oo. Bali, nakilala ko lang po siya nung binastos niya pa ako sa pass control. Binastos ka sa? Pass control, nagpapalit po ako ng ID. Oh. Ng ID sa pass control. Kasi yung ID po namin, Oh. sticker lang po. Oo, tapos? Yung bago kami mag-duty sa loob ng NAIA. Oo. Paano mo nasabi na binastos ka? Kasi inalikan niya po ako eh. Pag ganun ko po, ay nakikipag-usap po ako sa mga kasamahan ko rin. Oo. Pag ganun ko, bigla niya akong inalikan. Tapos Oo. pagtingin ko, sinabi ko, sino ba yun? Yun. Tapos nung... Hindi mo siya kilala? Hindi ko po talaga siya kilala. Kasi first ship po siya, second ship po ako. Oo. Yung... Aba, sobrang naman tapang nun. Kumalik agad. Hindi mo Opo. na nagpakilala? Hindi po. Kasi matagal na po raw siyang may kursunado sa akin, ganun. Kasi Tita Mel, nung kadalagahan ko po, talagang sexy body po ako nun. Tapos ang haba po ng... Hindi po talaga, sexy body po talaga. Kahit nung nag-a-abroad po Oo ako, nga. sexy body po talaga ako. Ang haba po ng boko, tapos natural Kaya pala kulot. tinawag kang Marimar. Ganun Kaya po pala ba? binigyan ka ng pangalan na Marimar. Yun nga Dahil po. nung kabataan mo, sexy body ka, tsaka Opo. mahabang-mahaba ang buhok mo. Tsaka kulot po, natural. Natural lang teka muna, gaano katagal bago mo siya natutunang magustuhan o lang po nagustuhan yun, mo? Tita Mel, bali 2 weeks lang po siya nanligaw sa akin eh. Diyos ko naman. Ba't nagalit ka pa nung hinalikan ka? Hindi, Tita Mel. Hindi Ang ko bilis naman, mo naman pala, 2 weeks? hindi ko naman po kasi akalain, Tita Mel, na magkikita muli kami. Kasi nung time na hinalikan niya ako, nag-file po ako ng resign. Nag-file po ako ng resign. Oo. Kasi una po, nagsumbong po ako kay Sir Atienza. Sabi ko, Sir, kasi po yung meron pong malik sa akin, first ship po daw yon, sabi ko gano'n.
Sabi naman ni sir, ano ngayon masama, Teresa? Dalaga ka, binata siya. Pwede naman kayong mag-ano din. Kumbaga sa gusto ko yung ipagtanggol niya ako. Gusto ko yung bigyan siya ng di ba, memo. At saka Hindi. mali naman talaga yung ginawa nung isa. Yun nga po. Halik-halik ko nung hindi ko Kaya wala ka ginawa na ko, ano-ano eh. nag-file na lang ako ng resignation letter. So, nag-resign ka? Nag-resign po ako. Nalaman ni December. Danny na nag-resign ka gawa Opo. doon sa ginawa niya. Opo, nag-resign. Aba, Nalaman niya po. humingi ba ng tawad? Ano bang, paano ginawa niya? Hindi. Nung time na yun, bumababa na po ako ng hagdanan ng NAIA sa namin. Kasi meron po kaming stock room. Sabi niya, may dala siyang white rabbit. Sabi niya, sige na, patawarin mo na ako sa ginawa ko. White rabbit na candy? White rabbit na Binigyan candy po. ka? Opo, tanggapin mo na po itong Ilang white piraso? rabbit. Isang piraso lang po Isang yun. piraso lang? Opo. Lokong yun. Hinalikan ka. White rabbit lang. Pero nangingi naman po siya ng sorry. Sabi niya, nalaman ko na nag-resign ka. Sabi niya gano'n sa akin. oo. Tanggapin mo na tong candy na to. Tapos nagbiro pa siya na, pag tinanggap mo na to, ikaw na ang pakakasalan ko. Yung ganun ba, mga nagbiro na po siya noon. Sabi ko, sige, tatanggapin ko na nga to. Hindi ko naman po akalain, after 6 months, muli kaming magkikita. Saan naman yan? Saan? Doon naman po yun sa, kay Kenneth. Kay Kenneth naman po yun sa kasamahan din naming katrabahador. Ayun. May birthday po doon. Hindi ko naman po alam na sinet up na pala yun nila Jack na para magkita kami. Yun, nakita ko si Danny. Yun po, nakita ko po siya. Tapos nun, bigla po siyang lumapit sa akin. Tapos, yun, kinausap niya ako. Nanghingi siya sa akin ulit ng sorry sa nangyari dahil nga daw po, dahil sa kanya, nag-resign ako. Patawarin ko po daw siya. Yun, hanggang sa sinabi niya, nung pauwi na kami, pwede ba ihatid kita sa inyo? Hinatid niya ako sa amin hanggang sa naging magkaibigan kami. Sabi niya, pwede ba ako pumunta next week? Sabi ko, sige. Yun, nagdala siya ng ice cream. Kung ano-anong binibigay niya kay nanay. Una niya muna niligawan si nanay ko. Nagustuhan ba siya ng nanay mo? Nagustuhan naman po siya ni Ikaw, kailan nanay. mo siya nagustuhan? Nung may ice cream na? Hindi po. Ay, ano? Pustahan lang po. Ano? 2 weeks lang po yun kasi po, magpipiesta po kasi sa amin noon, January 17, 1993. Yun po, yun lang po. Pustahan lang po yun. Kasi mahilig po ako sa larong panlalaki. Hindi, teka muna sandali. Anong pustahan yun? Paano yung Yung pustahan? sa baril lang po. Saan? Sa baril. Yung Anong baril baril? pong baboy. Yung mga binabaril na baboy sa peryahan. Oh, tapos? Sabi ko sa kanya, kapag nabaril mo yung baboy na yon, sinasagot na kita. Hindi ko naman po kasi akalain, Tita Mel, na mababaril niya yun. Kasi lahat ng binabaril niya, hindi niya natatamaan. Oh. Ako lahat ng tinuturo niya, natatamaan ko. Kasi nag-lady guard din po kasi ako. Oo. Yun. Tapos sabi ko, pag nabaril mo yan, sinasagot na kita. Ayun. Umpisa na po nun, January 7. nabaril niya? Opo, January Ano ba ibig sabihin 17. sinasagot na kita? Oo na. Oo na po. Ay, oo na. Oo na So, po. Tayo ng dalawa. O, tayo ng dalawa. Gano'ng Ano po katagal yun? yung tayo ng dalawa? January 17 po yun, 1993. O, hindi nga. Gano'ng katagal yung, yung inyong ligawan? Ano lang po yun eh, 2 linggo lang po. 2 linggo. After 2 linggo, ano? Nag-live-in na po kami. Nag-live-in na. Pero kailan yung kasalan? Buntis na po ako nun sa panganay ko. Yun namatay po. Oo. Pero pumunta kayo doon sa pamilya niya. Doon kayo tumira sa pamilya. Live-in kayo sa bahay ng pamilya niya. Pamilya Opo. ni Danny. Opo. Hindi ba? Pero paano yun? Hindi ba ikaw ang tumutulong sa mama mo? Umalis ka na sa inyo. Umalis man po ako sa nanay ko. Oo. Hindi ko naman po kinakalimutan yung obligasyon ko kay nanay. Na nagbibigay naman So, po. nagtrabaho ka pa rin kahit na nandudong ka na sa bahay nila Danny? Nagtitinda-tinda po ako. Kahit na buntis ka na. Opo. Kamusta naman ang trato sa'yo doon? Yan lang, Sa pamilya nila? yun lang po. Naku, lagot. Hindi Ano ko- yan, yun lang po. Hindi naman po naging maganda yung nila. Trato sa'yo, bakit? Paliwanag mo, ano ibig sabihin mo nun? Para pong ibang tao kasi. Ibang tao ang trato sa'yo doon. Nung una po, mabait sila. Tapos? Later on po, nagbago sila sa akin. Oo. Yun, kasi po,
tinutulungan ko po kasi yung biyenan ko sa lahat ng mga gawain niya. Oh, di tama naman yun. Oh. Yung gawain po kasi ng biyenan ko, kinukuha ko po. Oh, ngayon, anong sama doon? Yun, kumbaga po yung hipag ko po, Oh. na sip-sip daw po ako sa biyenan ko, lahat po daw ng mga gawain na ni nanay kinukuha ko. Oh. Kasi po, nakikisama po ako dahil nakitira po ako. Hindi nga, anong ginagawa nila sa'yo? Bakit? Sinabihan po ako ng hipag ko na, lumayas ka na dyan, sampid ka lang. Di ba masakit po yun? Ang ibig mo sabihin, ang hindi mo kasundo, yung hipag mo. Yung hipag. Ay, yung mga magulang niya, ni Danny, Mabait naman po sa akin si Nanay Susan. oh, mabait. Mabait naman po siya sa akin. Ah. Basta sino basta po sinasabi lang po sa akin ng biyenan ko na, Teresa, wag mo na lang intindihin yung anak ko. Yun, Yung hipag mo, yung ibig hipag sabihin. ko. Eh, pag nagkakaroon kayo ng ganong engkwentro, Hindi po ako sumasagot sa kanila. Hinahayaan ko na lang po kung sinong ano po. kinakampihan ni Danny? Ako naman po yung sinasabihan ni Danny na wag mo na lang intindihin yung kapatid ko, ganyan naman talaga yan. Sabi ganun. Sa madalit salita, umalis kayo doon, ayaw mo doon, sa bahay ng biyanan mo, sa bahay ni Danny. Opo, umalis po. Nagpakasal ba kayo? Nagpakasal po kami, 1994, nandoon November. kayo Opo, sa pamilya, sa ano niya? pamilya ni Oo, Danny. ni Danny. Opo. Kailan siya unang nanlamig sa'yo? Nag-umpisa ng manlamig? Nung, How many years after kayong kinasal? nung meron na po akong anak na panganay, Oh. yun. Aha. Bakit? Ano nangyari? Hindi ko po alam bakit po siya ng babae. Ng babae. Nung babae po siya. Nahuli mo. Hindi ko pa po siya nahuli nung mga time na yun. Oh. Pero marami pong nagsasabi sa akin. Pero hindi ko naman po pinaniniwalaan kasi to see is to believe po, di ba po? Oh. Yun. Hindi mo nahuli kahit minsan. Nahuli ko na po siya. Nahuli mo na Kasi hiniling ko po sa Panginoon, Lord, kung talaga pong... hiniling mo pa sa Panginoon hiniling na ko mahuli mo yung asawa mo ng bababae. Pero nakikita ko po sa panaginip, Tita Mel, bakit po gano'n? Nakikita ko sa panaginip kapag wala yung asawa ko na meron siyang kasamang babae na nagsisiping sila. Pero hindi ko makita yung muka. Yan ang pinagtataka. Kasi sa panaginip talagang hindi nakikita yung muka. At saka kaya mo napapanaginipan yun kasi parating laman ng isip mo. Parating laman ng puso mo. Isip ka ng isip, ang asawa ko, may kabit ang asawa ko, may girlfriend ang asawa ko, nagde-date. Siyempre, pag tulog mo, yung pa rin ang panaginip mo. Hindi po ako nag-iisip na may babae siya. Ano? Marami lang po nagsasabi sa akin. Kahit po yung boss ko. Na may babae siya. Opo, kahit yung boss ko po, yung minsan po kasi yung boss ko parang feelings niya na hindi ko siya pinaniniwalaan. Kasi yung boss ko, teacher ko po siya nung high school, 1980s. Tapos po, naging mag-best friend kami ng boss ko na si Mrs. Miriam Manlapas po. Ayan po, yung hipag ni Rudy Manlapas. Ang layo na rin pinag-uusapan natin. Teka, babalik ko ha. Ibabalik ko muna ha. Paano yung nakita mo ang mister mo? Yun ay kwento mo sa akin. Nakita mo. Nakita ko po siya September 17, 1993, ang galing, alas naalala mo pa 4 ng petsa. hapon sa Oh. may Mantrade, Makati. Paglabas ko ng opisina sa kliyente ko. Yun, nakita ko po silang dalawa magka-holding hands. Tinawag ko po silang dalawa. Tapos bumaba naman po si Danny. Tapos kinausap ko siya, ngayon nakita na kitang may kasamang babae. Siguro naman tama yung sinabi ni Ninang. Ang salita sa akin ng asawa ko, ano ngayon? Matagal na tayong hiwalay. Sabi ko, paano matagal tayong hiwalay? August 26 ka lang naman hindi umuwi sa bahay. Wala pang isang buwan, sasabihin mo matagal na tayong hiwalay. Sige, kung yan ang pananaw mo na matagal na tayong hiwalay, ito lang sasabihin ko, sustentuhan mo ang anak natin. Lalo na may sakit yung anak natin. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Tapos kinausap ano naramdaman mo ba nung nahuli mo na? Natiyak mo na, abay, oo nga. Di ba, tiyak na, ayun na, nakita, hindi na panaginip. Nung time po na yun, ang nasa isip ko po, ayokong po silang awayin. Pero nung pag-uwi ko po ng bahay, para po akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Dahil? Dahil po sa nakita ko, bakit niya nagawa yung gano'n, niloko niya ako. Oo. Tapos po nun na, hindi na po ako pumapasok sa trabaho. Gusto ko na po nun
bikti. Kaso po, nakita ko po si Mosley na nakahiga po. Inisip ko yung anak ko, kung magpapakamatay ako, paano yung anak ko? Sinong magmamalasakit? Mhm. Yan po. Mhm. Nabuntis ka ng, ng babae na siya. Ganun pala, no? Buntis ka doon sa anak mo ng babae siya. Yun yung nahuli mo. Oh. So, isa lang. Bali po Minsan dalawa. Bali po dalawa. May namatay pa po kung isa. Anong namatay mong isa? Yung pinakapanganay po. Ay, yung anak mo. Yun po siya. Doon po siya unang ng babae. December 25, iniwan niya po kami. Okay. Tapos po, December 26, na hospital po yung anak ko. December 27, namatay po siya. Na-finding po sa ng anak ko, meningitis. Yun po. I see. Tapos po noon, nahuli ko na po siya na may babae. Nung anak ko na rin po si Mosley na 1 years old, in 8 months po si Mosley noon. Doon na po kami naghiwalay. Naghiwalay na kayo. Opo. I see. So, pangalawa mo pala ito. Opo, pangalawa ko po. Teka muna, Tere. Ikwento mo sa amin yung isang Pasko na sinasabi mong pinakamalungkot na Pasko sa buhay ninyo ng anak mo. Yun po, yung pinakamalungkot po na Pasko namin, yung anak ko po, binibihisan ko po. Kasi magsisimba po kaming tatlo. Yung si Danny, yung anak kong si Terry, yung namatay. Hindi ko naman po akalain na nagmamadali siya. Yun, tapos sabi, ang bagal-bagal daw namin kumilos. Siyempre po, baby po yung hawak ko. Yun, sabi, tagal nyo, umalis na lang po siya noon. Hindi na po siya bumalik hanggang December 26. Tapos po noon, hindi ko naman din po akalain na ma-hospital yung anak ko ng December 26. At hindi ko rin po alam na mamamatay siya. Yun. Yung sinasabi mong Pasko, wala siya sa inyo. Yun din pala yung nagkasakit, yung panganay mo. Sakitin na po talaga yun. Oo. Paano niya, hindi ba niya nalaman na namatay? Pumunta po ako sa bahay nila. Sinabi ko po, sabihanan ko na nasa ospital yung anak ko. Oo. Yun. Tapos nalaman ni Danny, pumunta siya sa ospital, pinapump na yung anak ko. Yun, tapos tinanggal namin yung pump. Tumawa sa amin yung anak namin. Tumawa? Tumawa siya, siya sa amin. Siguro sabi ng anak, magbalikan kayo. Kasi buntis po ako nun kay Lito. Kay Lito. I see. Yun po. So, hindi ba nagbago? Nagbago naman ba yung Nagbago po siya asawa ng mo? half months. Nagbago po siya ng half months kasi po, nanganak na po ako dito, inoperahan na po yung tiyan ko. Cesarean ka? Opo, hindi na po ako nintay na mag-labor. Oo. Yun po. Kasi po naapektuhan po yung bata. Oo. So, nagkasama pala kayo? Nagkasama po kami ng 1 taon, Oo. tapos nagluluko na naman po. Nagtatrabaho na po ako nun sa brokerage. Delikado din po yung trabaho ko nun. Bakit? Ano ba trabaho Kasi po mo? nagdi-deliver po ako ng pera sa mga iba't ibang lugar, probinsya, Metro Manila. Oo. Kahit hanggang alas 10 ng gabi, nagdi-deliver po ako ng pera. Talagang matapang ka pala. Ha? Pero teka muna, nagkaroon kayo ng demandahan? Opo. Ano yung Ano po demandahan yun, nyo? nagdemanda po ako sa kanya kasi po hindi po siya nagbibigay ng suporta sa anak namin. Sustento. Opo. Dinimanda mo siya para sa sustento sa Kasi anak nga niya. po, hindi ko Kay na... Lito, para Opo. kay Lito. Para kay Lito. O ano nangyari? Hindi naman po siya nagsuporta at hindi naman po siya pumunta sa munisipyo. Kaya po yung demanda ko po sa kanya, open case until now. Until now, ang tagal-tagal na nun, wala na. Sabi po kasi sa akin... Hindi mo na pinursu yung kaso. Bali po nakiusap po siya sa akin na ayusin ko po raw yung demanda ko sa kanya sa munisipyo kasi hindi po raw siya makahanap ng trabaho dahil meron po daw siyang kaso. Naku, I see. Yun po ang... Ikaw naman, teka, anong ginawa mo? Pagkatapos na wala ka nang maasahan pala dun sa asawa mo, anong pinasukan mong trabaho? Yun nga po, door to door nga po. Nagdi-deliver po ako ng pera. Doon sa brokerage? Opo. Door to door Door ka? to door. Kaya Kaya nga po nakita ko nga po si Danny na may babae.
Kasi nasa field po yung trabaho ko. Ayun. Yun po. Kailan ka nagdesisyon na pasukin yung pagiging isang rider? 2016 po. 2016. Opo. Eh bakit? Bakit? Ay, kakatakot yun. Di ka ba natakot? Di mo pinag-isipan yun? Maging rider? Marunong ka namang magpaandar ng motor noong pa man? Opo, marunong naman po ako magpaandar ng motor. Bakit ka marunong magpaandar kasi ng po, motor? nagpaturo po ako nun sa pamangkin ko paano mag-drive. Yun. Ano yan, nung nag-decide ka na magra-rider ka? Opo, nag-decide. Nagpaturo ka? Hindi po. Dati nang marunong ka? Marunong na po talaga ako mag-drive. Oo. Tapos po, nung kumuha po ako ng hulugan ng motor. Bali po, pangatlong motor ko na po to. Oo. Itong Honda Click 125. Oo. Yan, bago po yan. Oo. Yan. Yung una ko pong motor, Rusi lang po ako. Yun. Tapos po nun, yun, nakikita ko po yung mga nagra-rider na yung nag-aabalabal. Nakisama na rin po ako sa habalabal sa LTO. Yun, nakipag-abalabal na rin po ako. Tapos marami po akong kakilala sa LTO. Tinulungan po ako ng mga taga-LTO. Kung ako sa'yo, mag-ano ka na lang, legal ka na lang. Para just in case na madisgrasya ka, may habol kayo, yung pating passenger mo. Hindi katulad yan, pag nahuli ka, nag-abalabal, impound yung motor Bakit? mo. Ano ba yung habal-habal? Kasi po yung habal-habal po, kunyari po kayo passenger, Oh. sumakay po kayo sa akin na hindi nakabook. Kunyari lang po, gano'n. Nadisgrasya ka po, nadisgrasya tayong dalawa. Wala tayong parehas Ayoko habol. sumama dyan sa ganyan. Habol-habol po yun. Yun ang habal-habal. Illegal yun, illegal. Illegal po yun. Hindi pala, oo. Ngayon po, tinulungan po ako ni Sir na magkaroon ng professional license. Oo. So, Yun. kumuha ka na ng professional Apo, license. yun. Gusto mo na yung trabahong yun. Ano na nga po ako, nag-rider na Oo, po. hindi ka natakot? Hindi po. Ano yun? Hindi naman po kasi kung time na didiskrasya nun eh. Nung hindi pa talaga na malala yung lugar ang pinupuntahan ko. Kasi yung habal-habal ko po, hanggang Manila lang po ako, hindi po ako nakakarating ng probinsya. I Ngayon see. po, nakakarating po ako ng Batangas, Laguna, kung saan-saan probinsya. Katulad po kahapon, nasa San Ildefonso ako, Bulacan, Marilao, Bulacan. Kahapon, yun po ang mga rota ko. Mas malayo ba? Mas malaking kita, syempre. Siyempre po. Mas malayo? So, gusto nyo yung mas malayo? Opo, yan po Malaking ang kita mo dun. Opo, kasi po makatatlong biyahe ka lang. Pag long ride ka po, meron ka ng 1,500, 2,000. Pwede ka na umuwi. 3 oras mo, may ganun ka ng pera, di ba po? So pwede ka palang umuwi kahit kaya anong oras na gusto mo? Opo, hawak ko po yung oras ko. Oo, I see. O, Tere, eto, sa puntong ito, no? Sa puntong yan sa buhay mo, anong aral ang maibabahagi mo na base dyan sa yugto ng buhay mong yan? Diyan ka pa lang, mag-uumpisa ka pa lang maging rider. Yan. Napag-isipan mo pa lang, nagdesisyon ka na maging rider, ayaw mo nang maging illegal, gusto mo nang mag-rider ka, nakabili ka na ng motor mo, hulugan. Hulugan po. Saan ka umutang ng down payment? Inipon ka lang din po yun. Nakaipon ka ng konti, Opo. tapos down payment mo. Opo. So, hanggang dyan, ano yung mga pinagdaanan mo sa buhay mo na mabigat talaga, mabigat, pero nalampasan mo? Halimbawa, asawa mo, yung asawa mo. ko po. Yung Asawa anak ko mo na po, namatay. Yung anak ko pong namatay. Yung, Nasunugan po kami. nasunugan kayo? Opo, nasunugan po. Part 2 ka pa eh. Hanggang doon pa lang tayo sa Wala ka pa mamaya doon. pa yun. May part 2 yan. Di ba sabi ko sa'yo, big time ka dito. 2 yung episode mo. At tita, kasi Hanggang dyan tinanong mo po lang, ikaw nag-decide, kadi-decide mo pa lang. Kadi-decide mo pa lang maging rider. Opo. Oo. Kailan ba nasunog yung bahay mo? Ano po, 2019 po. Rider ka na. Rider na po. Hindi pa yun, labas pa yun. Hanggang doon ka pa lang, bago masunog ang bahay mo. So, yung asawa mo, matayan ka Ayun ng anak. Opo. Sige. Tapos yung naghiwalay kayo, Opo. nahuli mo yung asawa mo, babae. Yan po. Mapakasakit niyan sa isang misis, no? Yan po. Napakahirap niyang talagang bawiin yung ganung klaseng hirap sa buhay. Ano pa?
Ay, yun lang Yung po, hirap, inabot maging- ka ba nung punto na wala kang panggasto sa anak mo, sa bahay mo, wala kang pambayad sa bahay, wala kang pambayad sa kuryente, walang pambili. Inabot ko po yun. Inabot mo Ang yun? Kailan mo ang inabot yun? ko po yun, ano na po eh. Ano? Sa part 2 na po yun. Part 2 na ang alin? Yung inabot ko po yung walang-wala po talaga ako. Na nasa ospital yung si Lito. Oo. Yun po. Yun Yun sa part O sige, two. wala pa yun. Dito ka pa lang, nag-decide ka na maging rider. Ilang taong ka naman naging rider? Ilang taon ka? Ay, 16 ka pa? Ay, kailan? Hindi. 2016? Ano po, 2016 po, 45 45, years old. hindi, 45 years old. 8 years na po ako nag-rider. So, 8 years ka na ngayon. Opo. Ay, kaya palang ano ka na. So, dyan sa puntong yan, anong mga aral ang mapupulot na ng televiewers natin sa pinagdaanan na ng buhay mo dyan? Ang ano lang sa mga nakakapanood sa akin, kung tayo iwalay sa asawa, maging matatag tayo sa buhay. At kung meron man tayong mga pagsubok sa buhay, lagi nating paglalabanan yun. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. At lagi tayong mananalig sa Panginoon. At manatili tayo bilang isang single mom at maging mapagmahal tayo sa anak natin. Huwag natin pababayaan ng anak. Bago natin isipin ng sarili natin, anak muna at ang magulang. Yes. Yun po. Oo. Pero nung nagka-problema kayo ni Danny, mahirap tanggapin yun, di ba, bilang misis, no, ha? Paano mo nalampasan yun? Ikaw ba yung klase ng babae na ayaw mo na sa akin, diyan ka na? Opo, Ganun ganun po ka? ako. Ay, naku, Ganun po kaya ako. pala. Ayaw mo sa akin, wag. Ayun nga po, Ganun ganun nga ka po klase, ako. hindi kayo hahabol-habol, iiyak-iyak. Hindi po ako Ha, ganun. hindi ka ganun. Paano? Basta po, pag ayaw mo na sa akin, ayaw ko na rin sa'yo. Ay, tama! Bakit ko po ipagsisiksikan yung sarili ko sa'yo kung Oo ayaw mo nga. na sa akin? Ang Kesa ganda-ganda naman- mo yan, ano? Hindi naman Oo nga, po. konti lang. Hindi naman po. Ay, talaga palang matibay kang babae. Talagang ganun. Kasi kung minsan, marami kaming nakakausap dito rin sa magpakailanman. Siyempre, nanghihina na sila ng loob pagka nagkagano na. Ako po palaban po kasi ako, Tita Mel. Oo nga. Palaban ka Palaban nga po talaga. Oy, Tere, hindi pa to tapos, ha? Pagpapatuloy pa natin, ha? At ihahandog pa rin natin sa ating mga televiewers yung kadugtong nito, maigsi pa lang to. Mas marami tayong tatalakayan sa pagpapatuloy ng episode mo, ha? Okay po. Thank you Marami muna. pong salamat. Okay, maraming salamat din.